para makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Napakagandang tanong. At ito rin sana ang ating tatanungin sa ating sarili. Ano ang dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Itong tanong na narinig natin sa Eskriba ay may kahalintulad na tanong ng isang lalaki na mayaman na lumapit kay Jesus at nagtanong, ano nga ang dapat kong gawin para ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Sagot ng Panginoon, sundin mo ang kautusan. Ay sabi ng lalaki, sinunod ko na yan simula pa ng aking pagkabata. Isa na lang ang tunan para makamit mo ito. Kumain ka, ipamili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Ipamigay sa mga lukhaang salapi na nanggaling dito. Bumalik ka sa akin at sumunod ka. No? Pero nang marinig iyon ng lalaki, nalungkot siya dahil hindi niya kaya talikuran ang kanyang kayamanan alang-alang sa kanyang hinahanap na buhay na walang hanggan. Ngayon, ang naging tanong ni Jesus sa ating Ebanghelyo, parang ibinaliklan sa tao, sa Eskriba, na nabasa sa kaputusan. Ano ang nakasulat sa kaputusan? Ano ang mababasa roon? Yan. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-isip. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sabi ng Panginoon, gawin mo yan at mabubuhay ka. Magkakamit ka ng iyong inaasa. Matatagpuan mo ang iyong hinahanap. Pero may pinatong dito sa kanyang pagtatanong, sino ang ating kapwa? At ngayon, ibinahagi sa atin ng Panginoon ang istorya ng isang mabuting Samaritano. Isang mabuting Samaritano, hindi niya inaasahan sa kanyang paglalakbay. Makikita niya ang isang Hudyo na nakalusay sa daanan. Halos patay na ng iwan ng mga full-uppers. Okay. Pero nauna sa kanya, may dalawang tao. Nakita ang tao ito, pero umiwas ng iba ng daan kahit nakita nila ang pangangailangan ng tulong ng tao ito. Sabi ng pagsasagot, sino ang naging kapwa o nakipagkapwa sa taong nangangailangan? Ayan, sagot ng Eskriba, yung taong nag-abala, yung taong ginamit ang kanyang kaunting kaalaman para mailigtas ang buhay ng kawawa Hudyo. Ang taong nag-alaga sa kanya at of course, nakagasto pa ng kanyang salapi para lamang sa tao. Mga minamahal kong kapatid, ngayon sa ating Ebanghelyo, itinuturo sa atin na ang kaligtasan ay hindi lamang makakamit mag-isa ng isang tao. Una, ang kaligtasan ay dumating sa atin sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa atin
ng isang tao, ang anak ng Diyos na naging katulad ng natin. Sila tayo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi rin maaaring magamit natin ito nang wala tayong pakialam sa ating tao. Na magpupuntin tayo lamang na tayo ay ligtas, samantalang ang iba ay nangangailangan ng tulong, pagmamahal, malasakit at pagmamahal ng kapwa. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, mapapansin natin sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, hindi na pinaghiwalay ang pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal sa ating kapwa. Ito'y magkarugtong na nabibigyan ng kahulugan at konkrito na pamamaraan ang ating pagmamahal sa Diyos, sa ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya nga, si Apostol Santiago sa kanyang sulat, sinabi mo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita, na hindi mo magawang mahalin ang iyong kapwa na iyong nakikita? So, hindi maaaring sabihin lang natin na mabuti akong Kristiyano, mahal ko ang Diyos, na wala tayong mabuti pakikipagkapwa. Wala tayong malasakit sa mga katulad natin. Hindi tayo tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya naging mabuti ang tao ito. Kahit pa man, no? Siya ay itinutuloy, minamahal yung mga Samaritano ng mga Hudyo. Ang kanyang ipinakita ay iligtas. Mga minamahal ko yung kapatid, sinasabi, ang ating paglilingkod sa ating kapwa, pagtulong sa mga naiilan, ay hindi nawawalan lang sa ating buhay. Dahil ang ating ibinigay, iniabot na tulong sa ating kapwa ay biyayang bumabalik din sa atin. Binabalik din sa atin ang Panginoon. Pangalawa, sa ating pagtulong sa ating kapwa, pinaglilingkuran natin ang Diyos. Anong sinabi ni Jesus sa Mateo, San Mateo? Nagutom ako at inyong pinakain. Nakuha ako at inyong pinainom. Dayuhan at inyong pinatuloy. Walang maisuot at inyong pinaramutan. Naging isang bilanggo at may sakit at iyong pinagmalasakitan. Kaya namin ginawa sa iyo yan, Panginoon. Nang ito'y ginawa ninyo sa pinakaabang kapatid, ginawa ninyo sa mga katulad. Ang ating magiging bus or ticket patungong lang. Walang iba, no? Ginawa na ng Panginoon ang lahat, pero mayroon pa tayo gagawin para tayo magkaroon sa lahat. No? So, kung mga minamahal kong kapatid sa maraming istorya ng mga santo at santa, kinalasa, tawang gawa, nagbibigay sa atin ng inspirasyon tayo sa ating mga ginagawang kabutihan natin sa ating kapwa. Walang araw, tayo rin ang nakikinabang. Dahil yun ay isang natatawag natin
magiging puhunan natin. Yun ang ating, at the end of our journey in this life, isa lang ang tatanungin sa atin ng Panginoon. Ano ang ginawa mo sa mga pagkakataon na iyan ang iyong kapwa? Katulad ni Lazaro, no? Katulad ni Lazaro, maraming mga Lazaro sa ating higulan, sa ating mamayan. At huwag natin sila ituturing na parang eyesore of our society, kundi mga pagkakataon para sa atin. Hingin natin sa Panginoon, maging bukas lagi ng ating puso, maging handa tayo sa ating pagtulog sa ating kapwa. Paglilingkod na kapag tayo ay taos puso tumagal dito, hindi tayo pagkakaita ng Panginoon. Magamit ang ating nasa, ang buhay ng ang langit para sa mga